Guys! Good morning! Siyempre, first order of the day, magkakape muna tayo. I am going to tell you some of the things na tinatanong nyo about this. Oh, kita niyo ba? Yung face ko. Namamaga and it's red. But don't worry guys, everything's good. I'll tell you more about it later. Wait lang ha, magkakape lang tayo. Okay guys, so dito tayo para iwas direct sunlight because kailangan nating umiwas ng direct sunlight and at the same time, it's bright enough para makita nyo kung anong anak-anak sa face ko. So yun nga, nagpa-PRP tayo or vampire facial or platelet plasma facial. Hindi ko makabisado but ilagay ko na lang yung buong pangalan dito ng actual name niya. So, disclaimer nga pala guys that this video is not sponsored at hindi po ako derma, hindi rin ako health advisor. So, for procedures like this, kasi dami mong dapat i-consider, you really need to consult with a dermatologist bago kayo magpagawa ng mga ganitong klaseng procedure. So, yun nga yung na-appreciate ko sa ISA kasi meron silang in-house doctor. May mga procedure sila, kailangan mo ng consultation with the doctor bago mo i-undergo. So, dati, bago ako nagpa-PRP, I was doing Fraxel kasi mas pero that time, mas sikat si Fraxel. But, for some reason, mas hiyang ako kay PRP. Feeling ko mas effective siya sa akin kasi nababagalan ako sa effect ni Fraxel. So, before anything else nga, so this is the day after nga pala guys. So, kahapon madumong mga dugo and syempre today, nag-dry up na yung mga scab natin. Kaya darker na siya. Pero yesterday, super red. Pero namamaga pa rin yung face ko and I look puffy. Like, I've gained 2 pounds. But, mawawala naman yan after 2 or 3 days. Pero may downtime kasi yan. So, while nasa, 2 to 7 days, bago talaga completely mawala yung mga ganito, guys. Kasi magpipil pa yan. Within that week, talagang sensitive na sensitive yung face. So, iwas talaga direct sunlight. Kaya nga gusto ko sana mag-film sa labas. Pero hindi rin tayo pwedeng mapagpawisan kasi bawal mabasa in 24 hours. Sumunod na lang kasi sa instruction kasi sayang yung bayad. So, regarding sa bayad, I'll tell you more about it later. Pero sulit siya. Yes, sulit siya. So, mamaya na yan. What else ba? Okay, so for those of you who don't know vampire facial or what PRP is, it's actually a microneedling procedure. May iba kasi microneedling, iba yung serum na ginagamit. Dati, nagpa-microneedle ako, ginamitan nila ako ng this serum na from marine collagen, something na allergy ako guys. Hindi pala ako hiyang, kaya dapat magpatingin sa derma bago mag-undergo ng mga ganito. And ngayon, yung pinapagawa ko na is PRP. And hiyang siya sa akin because they use my own blood for this. So, it's a microneedling procedure. Nagkukos sila ng injury sa face para mag-produce yung face to, like, encourage the face to produce collagen para tighten pores, tighten skin, nakakabata yung effect, yung mga fine lines and wrinkles, mga old pimple scars kung mawala. So, those are the effects that I'm after. So far, it's been effective para sa akin and syempre, I'm in my 40s, kailangan todo, rin tayo, no? Todo effort din tayo para maging, maging presentable. Hindi ko naman ako naghahangad na magmukha akong teenager, guys. But at least mukha tayong presentable. What happens during the procedure is, syempre nakahiga ka lang doon, chill ka lang doon, mag-cellphone, mag-Netflix for 45 minutes. Kasi magbababad sila ng anesthesia sa face mo. Sometime during nakahiga ka, kukuha sila ng blood sample mo. Dito. Either dito or dito, kukuha sila ng blood sample mo. Mga around 6 cc. And then they will use a device para i-separate yung blood at yung plasma mo. Kasi yung plasma mo, yun yung gagamitin nilang serum while they're doing the microneedling thing. So, 2 to 7 days na ganito lang tayo. Meron tayong ganito. Sabi nga ng anak ko, mukha akong zombie. Okay, now let's talk about yung price. Didiretsuhin ko na kayo na sa ISA, yung appreciate ko sa kanila kasi nag-o-offer sila ng package. And when you avail of the package, meron siyang freebies. So say for example, your PRP for 3 sessions, kung naka-discount, naka-package, that's 15,000 pesos. 3 sessions. At may free na yung whatever na pwede nilang idagdag. So, depende yan sa monthly nilang kaya lagi silang nag-update sa akin. Meron naman silang price card. Ideally, dapat every month pinapagawa mo to. Pero sa akin minsan 1.5. Depende kasi yan sa schedule ko. And, so, 15, example lang yan. Now, sa ISA, they accept
payments like credit card payments. So, if you have a BDO credit card and mag-a-avail ka ng service ng up to 30,000 pesos kasi meron silang membership and 30,000 pesos, pwede mo yung ipa-installment. Maganda sa BDO kasi meron silang 0% installment and okay din yung mga terms ni BDO sa installment nila. Pero kay ISA, meron po kasi siyang minimum na dapat 30,000 pesos. So, kung hindi ka makaabot sa minimum na yan, you can pay with other payment methods. Hindi ko naman ini-encourage na i-installment nyo ha. Kasi mahal po yung mga procedures na ganito. So, just make sure na lang napasok siya sa budget. It's really worth it para sa inyo. And, yung talagang hiyang sa inyo kasi 'di ba sayang yung pera because if something really works for you then it's totally worth it. Babanggit ko na lang si Maya Mini Payment. This is not sponsored nga pala ha, but I'm just sharing options. Another credit card na ginagamit ko for these transactions, yung mga pag nasa ISA ako, is yung Maya kong credit card, guys. So, yung maganda kasi ngayon, si Maya meron na siyang tinatawag na mini payments na yung para siyang you can split big purchases into installments na rin, mga nasa 1% or something. So, sa app lang, kapag qualified yung transaction, a-appear siya doon sa app. And, pagkatapos nun, pipiliin mo yung terms. Depende sa kung anong available na nasa cellphone. So, pipiliin mo yung terms, tapos, isasubmit mo, review mo, isasubmit mo, and wait for 24 hours for approval. So, napaka-convenient. But then again, hindi ko naman sinasabi na lahat i-installment nyo ha, kasi it's always good to pay your credit card bills in full. Pero, I'm just saying na these are your options. Banggitin na lang natin yung options. Nasa inyo yan guys, kasi nasasayang lang naman yung pera napupunta sa mga ganitong mga treatment kung hindi siya effective. But if it's effective, then it's worth every piso dahil para naman yan sa'yo. It's self-care. And syempre, in my 40s, kailangan po natin mag-invest sa mga procedures that could help us appear presentable. So yun, not being vain, but we want to look presentable. We want to look our best most of the time. So yun lang guys, update ko kayo tomorrow about regarding this. So I just want to bother you with my scars. So, kung meron kayong mga questions about this, let me know in the comment section and balikan natin yan on the next video. See you on another vlog. Bye-bye!